Anong ginagawa niya rito? Hamak na janitress lamang siya sa kumpanya. Pangungutya ng isa sa mga bisita. Tinerve na nandito siya. Nagmumukha tuloy na cheap ang party. Dagdag pa ng kasama nito. Girl, wala kang karapatan na makilahok dito sa party. You don't belong here. Sigaw ng sekretarya ni Sir Blake. Lingid sa kalaman ni Lai, narinig ng matalik na kaibigan ni Blake ang mapinagsasabi nila kay Nara. Agad lumapit ito kay Blake upang isumbong ang kanyang mga nasagap na usapan. Tumayo mula sa kinaupuan si Blake. Lumapit ito sa mikropono at nagsalita. Nang mapansin ni Nara ang kanyang gagawin ay tumakbo na ito palabas ng hallway. Hindi niya natuloy narinig ang mga sumunod na ibinalita ng CEO sa kanyang mga empleyado. Hindi siya pumasok sa mga sumunod na araw. Nagtaka si Blake at hinanap niya ito para malaman ang blood test results. Pinakuha niya ito kay Athena. Noon niya nalaman na buntis si Nara at siya ang ama. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagtapos lamang sa high school si Nara. Ito lang kasi ang kinaya ng ama, na si Mang Manolito, na isang mangingisda, at si Aling Marsing, na isang tindera sa palengke. Pangwalo siya sa 12 magkakapatid. Anak, kumain ka muna ng almusal bago ka pumasok. Bili ng kanyang inay. Inom lang po ako ng kape. Atrasado na po kasi ako. Baka mapagalitan ako ng boss kong masungit. Sagot niya. Magugutom ka niyan sa daan. Dagdag ni Aling Marsing. Hindi po inay. Nagbaon pa ako ng pandesal na may palamang itlog. Sige na nga. Humayo ka na. Ingat ka na lang dyan. Kinailangan pang sumakay ng bangka ni Nara bago siya nakarating ng bayan. Mula sa daungan ay naglakad siya sa isang masikip na daan sa gilid ng palengke bago ito nakasakay ng jeep papunta sa opisinang kanyang pinapasukan. Isa siyang janitress sa Quantum Shipping Company. Ilang oras ang biyahe niya araw-araw mula sa bahay hanggang sa opisina. Nako, Dara, late ka na naman. Pagsisita ng kanyang supervisor. Sorry po, boss. Medyo tinanghali kasi ako ng gising. Tapos matraffic pa sa daan. Pagdadahilan niya. Ulit-ulitin huwag kang iinom sa gabi para di ka mapuyat. Pabirong sabi ni Mang Edwin. Hindi naman ako lasinggero. Mamaya may makarinig sa inyo. Akalain nila na ganun ako. Kababae ko pa namang tao. Inis na sagot niya. Takasimangot ka na naman umagang umaga. Ngiti naman dyan. Pinapatawa lang naman kita. Oo na po. Ninitian niya ang kanyang supervisor bago ito nagtungo sa locker room upang magpalit ng damit. Dala ang kanyang mga cleaning equipment. Agad itong sumakay ng elevator. Hindi niya napansin ng CEO na naglalakad na rin para sumakay rito. Nakabanggaan ng dalawa. Nabasa ng tubig ang boss niya. Nako, sorry po sir. Hindi ko po sinasadya. Paghingi niya ng paumanhin rito. Tiningnan muna siya ng masama ni Blake bago ito nagsalita. Next time, watch where you're going. Kagatlabi niyang sagot. Pasensya na po talaga. Hindi na po maulit. Bakit ka ba nagmamadali? Gusto mo pa akong unahan sa pagsakay sa elevator? Late na po kasi akong dumating kanina. Tapos ang naka-assign po sa akin na area na lilinisin ay ang office niyo. Paliwanag niya sa kanyang boss habang nagkakamot ang ulo. You mean to say, marumi pa ang opisina ko? Opo sir. Napaisip si Blake sa sinabi ni Nara. Sinanyasan niya ang kanyang bodyguard upang lumapit. Pumunta muna tayo ng cafeteria. Kakain muna ako ng breakfast. Para magkaroon ng sapat ng panahon ang janitress na ito upang maglinis. Utos niya rito. Okay sir. Sasabihin ko po in advance ang chef para maghanda ng paborito niyong almusal. Sagot ng bodyguard. Matapos siyang bilinan ng bodyguard sa gagawin ay
Hinarap naman ito si Nara. What are you waiting for? Binigyan kita ng sapat na oras para linisin ang opisina ko. Bulyaw niya rito. Sige po sir, muna na pa akong umakyat. Dapat kanina mo pag ginawa yan. Pumasok na ng elevator si Nara. Nakakainis. Nakakainis. Galit niyang sabi sa kanyang sarili. Ang hiyabang niya talaga. Kung hindi lang siya gwapo, aban ako. Pinatulan ko na sana siya kanina. Dagdag pa niya. Napatigil lang siya nang may sumakay na ng mga empleyado sa elevator. Minadali ni Nara ang paglinis sa opisina ni Blake. She made sure that everything is neat and clean. Alam niya kasi na parang babaeng kanyang boss. Ayaw na ayaw nito ang nakakakita ng alikabok at mga kalat. Ang arte naman ng lalaking ito. Halos mamuti ang sahig sa kakamap ko ah. Kailangan pa talaga yung makintab na pwede na siyang magsalamin. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglilinis. Bakla ate itong si Sir Blake. Sabi pa niya. Tinupad ni Nara ang kanyang pangako. Never na nga siyang na-late mula ng araw na yon. Subalit hindi ang pangyayaring yon ang kahuli-hulihang magaganap sa kanilang dalawa. May mga susunod pang lalong magiging sanhi ng pagkainis ni Nara kay Blake. Nara, ipinapatawag tayong lahat sa taas. Balita ni Mang Edwin. Ano po meron? Usisa niya sa kanyang supervisor. Hindi ko rin alam. Bastan lang inabisuhan ako na may meeting daw ang mga janitors at maintenance crew ng company. Sige po, tapusin ko lang po itong ginagawa ko, tapos susunod na po ako. Huwag kang masyadong magtagal. Baka na naman mapag-initan ka ni Sir Blake. Paborito ka pa naman nun. Pabirong sabi ni Mang Edwin. Kayo talaga. Nagkataon lang po na kapag may aberyay, ako ang agad niyang nakikita. Natatawang sagot ni Nara. Ilang saglit lang nasa harapan na ni Sir Blake ang mapinatawag niya. Good morning sa lahat. Gagawin ko lang mabilis ang lahat upang hindi kayo masyadong maabala sa trabaho niyo. Pahayag niya. It has come to my attention that one of my employees lost her cellphone. Nang tinignan namin ang CCTV footage ay wala kaming nakitang tao na kahina-hinala. Ngayon, hindi sa pinagbibintangan ko ang isa sa inyo, pero alam niyo naman siguro na kayo lang ang halos naiiwan dito sa opisina habang ang mga empleyado ay umuwi na. Pero sir, kayo na mismo nagsabi na walang nakitang tao na pumasok dito maliban sa amin at mga nagtatrabaho sa amin. Ano pong dahilan bakit parang kami ang tinutukoy niya na kumuha? Sagot ni Nara. Nara, tumahimik ka nga dyan. Makinig ka na lang. Pagsaway ni Mang Edwin. Tulad ng sinabi ko, wala pa akong inaakusahan ni kahit isa man sa inyo. Kaya lang kayo po kasi ang laging huling umuwi. Pagpapatuloy ng CEO. Dahil ba sa mga mahirap lang kami? Yun bang dahilan, sir? Tanong ulit ni Nara. Iha, itikong mo na lang ang bibig mo. Mamaya pag-iinitan ka na naman ng boss natin. Utos ng supervisor niya. Para maging maayos ang lahat, ipinatawag ko kayo rito para ipaalam na inutusan ko ng aking mga security na tignan inyong mga locker. Hindi na yata makatarungan niyang gagawin niyo, sir. Pagtutol ni Nara. Naririnig siya ni Blake pero di niya ito pinapansin. Para sa kanya mas maigi na kausapin na lang niya ito in private. Sige po, pumunta na po muna tayo sa ating locker room para masaksihan nyo ang gagawing pag-iimbestiga ng aking security sa inyong mga gamit. Mungkahin ni Blake. Agad namang sumunod ang mga tauhan niya. Miss Nara, can you see at my office right after the inspection? Utos nito. Sige po, sir. Sagot ni Nara. Hayan na nga bang sinasabi ko sa'yo kanina? Sa kakatalak mo, napag-initan ka na naman ni boss. Paalala ni Mang Edwin. Kaya ko po ito. Ano man yung sasabihin niya sa akin, handa kong harapin. Pagmaamalaki niya. Bahala ka na nga.
Sagot ng supervisor na nakataas pang kamay. Nagpapahiwatig na suko na ito sa katigasan ng kanyang ulo. Nagsimula nang maghalughog ang mga security sa mga lockers. Wala namang silang nakitang cellphone sa bawat compartment hanggang sa marating nilang locker ni Nara. "Sir, nakita ko na po ang nawawalang cellphone." Sigaw ng isa sa mga ito. "Asan ang sinasabi mong phone?" Tanong ng head security. "Ito po, sir." Sabay abot nito sa kanyang commander. Binusisi nito ang phone. Tinigdang mabuti ang mga serial number kung match ang mga ito sa ibinigay ng tunay na may-ari. "This is the missing item. It has been confirmed." Sabi nito sa lahat. "Nasaan si Miss Nara Bravo?" Tanong niya sa mga naroon. "Ako po yun, sir." Sagot niya sa naghahanap sa kanya. "Halika, sumama ka sa amin. Suspect ka sa pagnanakaw ng cellphone ni Miss Abby." Utos ng commander. "Ho? Ako? Nagnakaw? Ngayon ko lang nakita yan." "Paano mo ipapaliwanag sa amin na narito ang gamit niya sa locker mo?" "Hindi ko po alam, sir. Pero nakakasiguro ako na wala akong kinalaman sa nakawan na nangyari." "Sumama ka na lang sa amin. Kay Sir Blake ka na lang magpaliwanag." Mungkahi ng head security sa kanya. "Maganda yan. Para ipamukha ko sa harapan niya ang malaking pagkakamali na nagawa niyo." Dinala ng mga security si Nara sa opisina ng CEO. "Sir, we found the missing phone sa locker ni Miss Nara. This proves na siya pong kumuha nito." Akusa ng commander. "Good work. Sige, iwanan mo na kami para makapag-usap." Utos ni Blake sa mga ito. "Noted po." Naiwan ang dalawa sa loob ng opisina ng CEO. "So, Miss Nara, what can you say about what my head security reported to me?" Tanong ni Blake. "Sir, kahit mahirap lang po kami, hindi ko magagawang ipinaparatang nila sa akin." Depensa ni Nara. "Then paano may papaliwanag na nahanap ang nawawalang cellphone sa locker mo?" Tulad ng sabi ko sa kanila, wala pa akong ideya bakit andun po yun. "Ano yun? It magically appeared inside your locker? Kayo lang naman may susi ng kanya-kanya niyong locker." Paliwanag ni Blake. "Inosente po ako, sir. Inosente po ako." Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. "Miss Nara, the results say otherwise. Alam mo naman ang kaparusahan kapag napatunayan na guilty ka. Kung ang dahilan bakit niyo ginagawa ito sa akin ay ang nagawa ko dati sa inyo, then I hope patawarin niyo po ako. But there's a way para di ko gawin yun." "Ano po yun, sir? Kahit hindi pa ako guilty ay tatanggapin ko ano man yung alok niyo. Huwag niyo lang po akong tanggalin sa trabaho at ipakulong." Pagmamakaawa nito sa kanyang boss. "Sure ka ha? Sa sinabi mo na payag kasi papagawa ko?" Paniniguro ni Blake. Opo sir." "Okay then. Starting tomorrow, I want you to always be the last shift sa paglilinis. You will keep me company hanggat di pa ako umuwi." Utos ni Blake. "Basta po di ako papasok ng maaga. Okay po ako dyan." Sang-ayon ni Nara. "Deal. Hapon ka na magre-report sa opisina," sabi ng CEO. "Ako nang bahalang magpaliwanag kay Edwin at mga kasamahan mo." Sa sumunod na mga araw ay ganun ang oras nagre-report si Nara sa opisina. Lingid sa kalaman niya. Siya lang ang may ganung schedule. Sinadya pala yun ni Blake upang masolo niya ito. "Miss Nara, you can start cleaning my office. Lalabas lang ako saglit." Paalam ni Blake. "Okay po, sir." Nagsimula na sa pagwawalis at pagpunas ng mga kagamitan sa opisina si Nara. Todo ingat siya kasi baka may masira siyang mga gamit Makadagdag pa ito sa mga kasalanan niya sa CEO. Habang nagpupunas ng cabinet si Nara, pinagmamasdan niyang larawan ni Sir Blake. Gwapo sana ito.
at madaling mahalin, kung di lang siya suplado sa personal. Kamukha pa naman niya si Coco Martin, maliban sa kulay ng kanilang buhok. Itim ang kay Coco samantalang sa kanya naman ay hazel brown. Hawak-hawak pa ni Nara ang litrato ni Blake nang maabutan siya nito. Hindi pa rin binitaw ni Nara ang litrato. Sigam ulit ni Blake. Saka lang napansin ni Nara na nasa likod na pala niya ito at pinagmamasdan siya sa kanyang ginagawa. Gwapo ba ako dyan? Pabirong tanong nito sa kanya. Opo sir. Ay, andyan na po pala kayo. Gulat na sabi ni Nara. Kanina pa po ako rito. Sagot ni Blake. Sorry po sir. Sagot niya habang mabilis na nilapag ang larawan kung saan niya ito dinampot. Tinawanan lang siya ng kanyang boss. Sa loob-loob naman niya ay naiinis siya sa ginawa nito. Para naman siyang bata. Wala namang nakakatawa sa ginawa ko Bulong niya sa kanyang sarili. May nagawa ba akong mali, Miss Nara? Usisa ni Blake na para bang nababasa niyang isip ni Nara. Wala po sir. Sagot naman ng magandang dalaga. Bumili pala ako ng ramen. Hindi ko alam kung anong flavor ang gusto mo kaya kumuha ko ng 2 na pwede mong pamilian. Sabi niya sa kanyang janitress. Kumain muna tayo. Baka kasi nagugutom ka na. Mungkahin nito. Inilapag ni Blake ang manabili niyang pagkain sa side table na nasa tabi ng bintana. Umupo na ito at sumunod naman si Nara. Dahil maliit ang mesa ay halos magkadikit na sila sa pagkakaupo. Inabot ng boss ang ramen sa dalaga. Magilo naman niya itong kinuha. Nagsimula ng kumain ng 2. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa manghang na pagkain. Tanong ni Blake. Namana ko lang po ito sa aking itay. Isa po siyang Bicolano kaya para lang siyang kumakain ng candy kapag ngumuya siya ng sili. Pagkukwento niya. Dako, mabuti pa kayo. Kayang-kaya niyong kumain ng maanghang na ulam at sili. Pag ako yun, baka nahimatay na ako. Patawang sagot niya. Minang klase pala kayo, Sir Blake. Ang tipo ko kasing lalaki ay yung kaya kong talunin sa contest ng pagkain ng sili. Dagdag ni Nara. Wawa. Malamang Arabo ang lahi ng lalaki na gusto mong mapangasawa. Ayaw ko nga sa mga ganong lalaki, sir. Iyo, ang baho nila. Matibay sila sa pagkain ng maanghang na ulam, lalong-lalo na sa pagmuya ng sili. Siyan ka nagkakamali, sir. May mga Pinoy din na kaya yun, tulad ng itay ko. Sige na nga, agree na ako. Wala na talaga akong pag-asa na ibigin mo pa ako. Pabirong sagot ni Blake na siya namang ikinagulat ni Nara. Natigilan ito sa narinig at biglang nanahimik habang kumakain. Oh, napakaseryoso mo naman. Nagbibiro lang ako. Sabi ng CEO. Kasi naman, ang ganda po ng usapan natin tapos sasabihin niyo po yun. Dagdag ni Nara. Sorry na. Sige, kumain na lang tayo para matapos mo na agad ang paglilinis mo sa opisina ko. Okay, sir. Hindi na muli nag-usap ang dalawa. Pagkatapos siyang kumain ay ipinagpatuloy na rin ni Nara ang kanyang ginagawa kanina. Samantalang si Blake naman ay lumabas sandali ng opisina. Tapos na po ako. Napunasan ko na po lahat ng muwebles at nakapag-mop na rin po ako. Pagbabalita niya kay Blake. Great. Antayin mo na lang ako sa baba. Hatid na lang kita sa inyo. Utos ng kanyang boss. Po? Ihatid niyo ako sa amin? Yes. Tamang narinig mo, Miss Nara. Bakit may magagalit ba kapag ginawa ko yun? Wala naman po. Kaya lang nakakahiya po sa inyo. Ayaw ko lang naman na mapahama ka sa daan. Lalo na at babae ka. At gabing-gabi na. Pero ikaw po ang boss ko. Tapos ako na janitress niyo magkasama sa kotse niyo? Okay lang naman sa akin. Kaya magbihis ka na. At magkita na lang tayo sa baba. Sige sir. Sinabi niyo eh.
Sa totoo lang ay kinikilig si Nara sa mungkahi ni Blake. Imagine mo kapag may nakakita sa kanila, baka isipin nila na syota niya ito na gusto naman niyang mangyari. Ilang saglit pa ay nasa loob na siya ng sasakyan ng kanyang boss. Mabango ang loob ng kotse. Simbago ng may-ari nito. Lalo pang na-inlove si Nara kay Blake. Saan ka nga pala nakatira, Miss Nara? Sa may Isla Monteverde po. Ha? Sasakay ka pa ng bangka bago ka makarating sa inyo? Opo. Huwag po kayo mag-alala, sir. Sanay na po ako magbiyahe kahit gabi. Saka marunong po akong lumangoy. Pahayag ng janitress. Okay. Sagot ng gwapong CEO. Maya't maya lang ay nasa tapat na sila ng iskinita, patungo sa daungan ng mga bangka. Dito na po ako, sir. Paalam ni Nara sa kanyang boss. Teka, at sasama ako. Igigilid ko lang itong sasakyan. Sagot nito na ikinagulat naman ni Nara. Tinupad ni Blake ang kanyang sinabi. Sinamahan niya si Nara hanggat makasakay ito ng bangka. Binilin pa nga niya ito na mag-chat sa kanya kapag nakarating na siya sa bahay. Bagay na mas lalong nagpakilig kay Nara. Maya't maya lang ay nag-chat na si Nara. Andito na pa ako sa bahay. Salamat po sa paghatid sa akin kanina. Sabi nito kay Blake. Walang anuman. It's my duty to make sure that my employees go home safely. Sagot nito habang nagmamaneho sa kahabaan ng Marcos Skyway. Napaka-gentleman pala niya. Ang sweet pa sumagot. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Nang gabing yun ay di siya makatulog. Laging sumasagi sa isip niya ang masandaling magkasama sila ng boss niyang, Chinito. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nahulog ang loob niya rito. Samantala, nakarating na rin sa mansyon si Blake. Nagpahinga muna ito sa sala bago nag-decide na humiga. Malayo ang kanyang biyahe kanina kaya medyo pagod na ito. Subalit katulad ni Nara, hindi rin ito mapakali sa pagtulog. Iniisip niyang pag-uusap nilang dalawa kanina. Kung alam mo lang, Nara, everything was just a setup. Ginawa ko yun para mapalapit ka sa akin at mas lalo tayo magkakilala. And I like what I'm seeing right now. Sabi niya sa kanyang sarili. Kahit ganun ang nararamdaman ni Blake sa janitress ay hindi niya ito pwedeng ipaalam sa kanyang mga empleyado. Not that he is not proud of Nara. Hindi kasi magandang tingnan na pumatol siya sa isang katulad niya. Nara, can you stay at my office? Taong niya rito. Okay, sir. Magiliw na sagot ng dalaga. Sumunod agad ito sa kanyang boss. Next time, linisin mong mabuti ang opisina ko. Sigaw nito na ikinabigla ni Nara. Halos maiyak nga ito sa takot. Kita mo ito? May mga nagkalat na basura sa sahig. Pahayag pa nito. Sorry po. Hindi ko po kasi napansin kagabi. Pagdadahilan niya sa CEO. Well, then clean it. Utos nito sa kanya. Agad namang tumalima ang janitress. Sa kanyang isipan ay bigla itong napaisip. Kagabi lang. Ang sweet niya sa akin. Anong nangyari at ngayon naman ay halos kainin niya na ako ng buhay. May nagawa pa akong mali. Nagpatuloy ang ganitong eksena araw-araw. Sa hapon, parang tegre si Blake kung magalit kay Nara. Sa gabi naman, kung saan sila na lang ang naiwan ay napakalambing naman ito sa dalaga. Ayaw ko na. Pagod na ako sa ginagawa niya. Reklamo ni Nara. Kinagawa ko naman ng best ko. Bakit ganun pa rin siya makitungo sa akin? Nang gabing yun ay napagpa siya ng magandang dalaga na kumprontahin ng kanyang boss upang malaman ang dahilan bakit ganun na lang ang pakikitungo nito sa kanya. Sir, may gusto pa sana akong itanong sa inyo. Ano yun? The last few days po kasi, naging palaisipan po sa akin ang pagbabago sa pag-uugali nyo. Sagot ng janitress. All that. I really owe you an explanation tungkol doon. Pahayag ng CEO. But before I do that, meron sana akong gustong ipagtapat sa'yo. Nagulat si Nara sa sagot ni Blake
Magsasabi na ba ito na mahal siya nito? Itong gumugulo sa isipan niya ng mga oras na yon. Miss Nara, matagal ko nang itinatagong nararamdaman ko para sa'yo. Patatagalin ko pa sana ang pagtatapat ko sa'yo. Subalit tadhana na rin ang nagdikta. Naggawin ko na ito ngayon. Yaman din lang na nagtataka ka sa mga nagkaganap sa paligid mo. Pahayag ng binata. Mahal kita. Nung una pa lang na nagkita tayo ay nahulog ng damdamin ko para sa'yo. Sana'y matanggap mo ang pagmamahal na inaalay ko sa'yo. Dagdag pa niya. Lumapit si Nara sa binata. Yayakap niya ito ng mahigpit. Tanda na mahal na rin niya ito. Sir, I love you too. Wala akong nais pang makasama sa buhay, kundi ang katulad mo. Sagot nito. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga damdamin. Naghalikan ng dalawa at naganap ang maalab na pagsasanib ng kanilang katawan. Mahal na mahal kita, Nara. Pangako hindi kita pababayaan. I will always be there for you. Sabi ni Blake. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa buhay mo, Sir Blake. Ikaw din lang lalaking mag-aalayan ko ng aking pagkababae. Pahayag ni Nara. Buong gabi nilang pinagsaluhan ng kaligayahan na dulot ng kanilang pagmamahalan. Ganito nagsimulang pag-ibigan ni Nara at Blake. Walang ibang nakakaalam sa kanilang relasyon, kundi silang dalawa lang. Chinito at matikas na lalaki si Blake. Maliban sa mga katangiang ito ay matalino at mayaman pa ito, kaya't di nakakapagtaka na habulin siya ng mga babae. Hi Sir Blake, nice to finally meet you. Bati ni Rosana, isang CEO ng negosyo, nakatransaksi sa kalukuyan ng kumpanya ni na Blake. Hello there, Miss Rosana. Salamat at pinaunlakan mo ng aking imbitasyon. Sagot nito. It's my pleasure na pumunta rito at makausap ka. Please have a seat at simulan na natin ang usapan ukol sa merger ng ating mga kumpanya. Bilang gentleman, hinila niyang upuan para kay Rosana. Nagustuhan nito ang kanyang ginawa at bigla na lang niyang hinawakan ang braso nito. Nakita ni Nara ang mga pangyayari. May naramdaman siyang kirot sa kanyang puso. Gusto niya sanang sumigaw o magwala kaso hindi niya ito magawa. Nakakainis ka, Blake. Hindi ko alam kung sinasadya mo ito para pagsilosin ako o dahil babaera ko lang talaga. Inis na bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Humanda ka sa akin mamayang gabi. Pag hindi ko nagustuhan ang paliwanag mo, tapos ng lahat sa atin. Dagdag pa niya. Nang gabing yun ay masinsinan niyang kinausap ang kasintahan. Blake, bakit ganun ka nalang makipag-usap kay Miss Rosana? Kulang na lang ay halikan mo siya sa kanyang mapupulang labi. Usisa ni Nara. Nagsiselos ka ata, mahal? Nangiinis na tanong ni Blake. Hindi nagtataka lang ako bakit mo ginawa yun. Pagsisinungaling ng mistisang dalaga. Umamin ka na, pistado na kita eh. Ano ngayon kung nagsiselos ako? Wala ba akong karapatan para maramdaman yun? Meron naman, syota kita. Kaya you have the right para magselos. Ganun pala. So anong dahilan mo? At you are so close to Miss Rosana kanina. Bahagi lang po yun ng isang marketing strategy para mapapayag ko siya sa aming business deal. Walang personalan po. Di ako naniniwala. Ang sabihin mo, likas na sa iyo ang pagiging chick boy. Pagtataray ni Nara. Hay nako, tigilan niyo na po ang pagsaselos. My heart only belongs to you. Ito, buksan mong puso ko. Ang makikita mong pangalan na nakaukit dyan ay ang pangalan mo. Patunayan mo yan sa akin. Saka ako maniniwala. Dahan-dahang lumapit si Blake sa kasintahan. Hinalikan niya ito sa balikat at hinarap ito sa kanya. Agad niya itong hinalikan sa labi. Nanaig ang pagmamahal nila sa isa't isa. Muli nilang pinagsaluhan ang bawal na pag-ibig.
Makara ng ilang buwan, isang gabi ay kinausap si Nara ng kanyang ama. Anak, may nabanggit sa akin ng iyong ina tungkol sa oras ng pagpasok mo sa trabaho. Mukha kasing kakaiba ito para sa isang janitress. Nagtaka ako nang sabihin niya ito sa akin. Kaya't minabuti ko nalang natanungin kita. Sabi ni Mang Manolito. Hindi ko na po kasi nabanggit sa inyo ang totoong dahilan bakit naging ganun po ang schedule ko sa trabaho. Ayaw ko na kasi mag-alala kayo para sa akin. Sagot nito sa kanyang ama na noon ay nakaupo sa bangko na nakaharap sa may bintana. May dapat ba kaming malaman anak na dapat namin ikabahala? Nagsimula nang magkwento si Nara sa kanyang ama. Ngunit nang mapatunayan ko na wala akong kasalanan ay agad naman siyang humingi ng tawad sa akin. Bilang tanda ng kanyang pagsisisi ay binigyan niya ako ng schedule para di daw ako masyadong mahirapan sa aking trabaho. Pagtatanggol sa naging desisyon ng kanyang boss. Bukod pa roon ay hinatid niya pa ako tuwing uwian sa may sakayan. Sinisigurado po niya na nakakauwi pa ako ng ligtas. Dagdag pa niya. Sobrang bait pala ng amo mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang may-ari ng malaking kumpanya na pagkakaabalahan pang ihatid pa uwi ang isang hamak na janitress na katulad mo anak. Sigurado ka ba na pagmamagandang loob lang ang ginagawa niya? Tanong ng ama. May dapat ka pa bang ipagtapat sa amin? Sabi naman ni Aling Marsing na noon ay kakatapos lang maghugas ng kanilang pinagkainan. Ho? Wala po inay, itay. Anak, kahit di ka magsalita ay ramdam ko na may namamagitan sa inyong dalawa. Babae rin ako at nasa salamin ko sa iyong mata na mahal mo siya. Tama ba ako? Usisa ng inay niya. Natigilan si Nara nang marinig ang sinabi ng kanyang inay. Hindi agad ito nakasagot. Ang pagwawalang kibo mo ay tanda ng pag-amin mo na may relasyon na nga kayo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami tutol ng iyong ama. Pero sana pakinggan mo itong payo namin. Dagdag pang sabi ni Aling Marsing. Mahirap lang tayo. At siya ay mayaman. Minsan dumarating ang panahon na nananaig ang taong ng pera at kapangyarihan sa pag-ibig. Sagot naman ng kanyang ama. Sana'y mali ang aking kutob. Baka kasi ginagamit ka lang niya bilang dahilan upang hindi siya ipakasal ng kanyang mga magulang sa ibang babae. Dagdag pa ni Mang Manolito. Patawarin ako ng Diyos kapag ginawa niya yon. Baka makagawa ako ng isang bagay na pagsisihan ko habang buhay. Pananakot pa nito. Hindi po magagawa ni Blikang iniisip niyo tay. Mabait at magginoo po siya. Iba siya sa mamayayamang kakilala niyo na mapang-abuso sa kapangyarihan. Paliwanag din Nara. Huwag mo sanang masamay ng sinasabi namin ng itay. Ito ay mga payo lamang. Anak ka namin. Ayaw ka namin nakikita na lumuluha dahil sasawi ka sa pag-ibig. Paalala ni Aling Marsing. Opo inay, naintindihan ko po kayo. Sang-ayon ng dalaga. Upang mawalang haka-haka namin ng iyong inay ukol sa pagkatao ni Blake. Marapat lang naman siguro na hilingin namin sa iyo na makilala siya ng personal. Mungkahi ng kanyang ama. Nag-isip ng mabuti si Nara bago ito sumagot. Siyempre, ikagagalak niya po na makilala kayo. Hayaan niyo po, sasabihin ko sa kanya agad para malaman ko pong kailan siya pwedeng pumunta rito. Maganda kung ganon. Magiging masaya kami ng inay mo kapag nangyari yon. Sabi ng kanyang ama. Matapos siyang kausapin ng kanyang mga magulang, agad niyang tinawagan ng kanyang kasintahan. Ipinagtapat nito ang pagnanais ng kanyang itay at inay na makilala siya. Hello Blake? Kinausap lang ako ni itay at inay kanina lang. Gusto nila na makilala ka. Balita niya sa kanyang boyfriend. Sige, walang problema sa akin. Kailan nila gusto akong pumunta dyan? Tanong nito. Salamat mahal. Sa lalang madaling panahon daw. Okay. Ayusin ko lang schedule ko for this week. Para libre na ako over the weekend. Asahan ko yan ha. Paglalambing niya rito. Oo naman.
Ikinagagalak ko na makilala na sa wakas ang mga magulang mo na magiging magulang ko na rin balang araw. Hindi makatulog sa sobrang kaligayahan si Nara. Iniisip niya ang paghanda niya para sa pagdalaw ng kanyang CEO na boyfriend sa kanilang bahay. Ano kayang isusuot niya sa araw na yun? Anong mga putahe ang lulutuin nila ng inay niya? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakahiga sa kanyang kama na nakatanaw sa mga bituin na kumukuti-kutita sa di kalayuan. Sa kabilang banda, malalim naman ang iniisip ni Blake habang nakaupo ito sa kanyang minibar at umiinom ng whiskey. Mahal na mahal ko si Nara, ngunit may dapat pa siyang malaman ukol sa aking totoong pagkatao. Kapag ipinagtapat ko ito sa kanya, maaaring maging sanhi ito ng pagkawasak ng aming relasyon. Sabi niya sa loob ng kanyang isipan. Naputo lamang ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang daddy. Hello, Dad? Oh, iho, mabuti na lang. At naabutan pa kitang gising. Sabi ni Marcel, ang matandang mayaman na nagmamayari ng pinakamalaking car dealership sa Cebu. May mahalaga po ba kayong sasabihin? Nainis na sagot ni Blake. Nothing. Mangumusta lang sana ako tungkol sa nalalapit na magpapakasal niyo ng anak ng kumpare ko na si Sofia. Oh, that. Huwag ka pong mag-alala. Itutuloy ko pa ang pag-isang dibdib namin. Hindi po ako tumatalikod sa aking mga pangako. Nagpapaalala lang ako, anak. Huwag mo sanang mamamasamain ang ginagawa ko. Nagpapaalala? O kinakabahan ka na? Natatakasan ko isang obligasyon na dapat ikaw ang nagbabayad. Galit nitong sagot. Anak pa rin kita. Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Dad, I'm doing here a favor here. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip kang mabuti bago ako pagalitan. Mamaya niyan, magbagong isip ko. At di ko ituloy ang pinapagawa mo sa akin. Matagal na din ang kasagot si Sir Marcel. Tama naman kasing anak niya. Mahirap na mainis niya ito. Ikakapahamak niya kapag nangyari yun. Kung wala ka nang sasabihin na mahalaga, Dad, let's end this conversation. Inaantok na po ako. Tuluyan nang ibinaba ni Blake ang kanyang phone. Ipinagpatuloy na lang niya ang pag-inom niya ng alak para makalimutan niya ang anumang isipin ukol kay Nara at sa nalalapit na pag-iisang dibdib nila ni Sofia. Tingnan mo itong anak natin. Isa siyang ingrate. Sa tingin niya, mas magaling siya sa akin. Sabi ni Sir Marcel. Huwag mo siyang pansinin. Malayo pang kasal. May pagkakataon pa na magbago siya ng desisyon. Sagot ni Ma'am Maria. Sana nga, dahil hindi ako susuko sa kanya, I will keep on talking to him. Hanggang sa ma-realize niya na tama ako. That what I'm doing is for good for our family and not just for myself. Patuloy ng kanyang ama. Tama na, gabi na, tulog na lang tayo. Ine-stress mo lang ang sarili mo. Baka tumaas na naman ang blood pressure mo. Sabi ni Ma'am Maria. Sige na, matulog ka na. Ubusin ko lang itong iniinom ko. Utos si Sir Marcel. Okay, basta mangako kang sumunod ka kapag tapos ka na. Sabi ng asawa niya. Umakyat na si Ma'am Maria sa hagdan patungo sa loob ng master's bedroom. Naiwan mag-isa si Sir Marcel sa bar. Hindi ako makapaniwala sa tatay ko. Napaka-obnoxious niya. Kailan ba siya titigil sa pag-iistorbo sa akin? Reklamo ni Blake. Ano mang dapat kong gawin para maintindihan niya ang pinagdadaanan ko? Akala ko pa naman makukuha ko siya sa side ko kasi lalaki din siya. Dagdag pa niya. Hindi makatulog ng mahimbing si Blake buong gabi. The thoughts about his conversation with his dad last night kept on bothering him. Ngunit hindi niya hinayaang makapekto ito sa kanyang trabaho. Dahil alam niyang kapag napansin ni Nara ang kanyang gawi, mag-aalala siya ng husto. Ayaw niyang mangyari iyon. Magandang hapon, mahal. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong ni Nara nang nasa loob na sila ng kanyang opisina. Nagtagal siya bago sumagot. Para may ingat na pag-isipan kung anong sasabihin sa kasintahan.
Oo, mahal ko. Sa katunayan nga ay, napanaginipan kita. Pabirong sagot niya. Ang sweet mo naman. Sagot ng kanyang janitress fiancé. Sabay kurot nito sa pisngi ni Blake. Matapos ang maikling pakipag-usap sa kanya, nagpatuloy na si Nara sa kanyang araw-araw na gawain. Kinagabihan ay nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang magkasintahan. Napag-usapan nilang tungkol sa kaganapan sa Sabado. Pupunta ka ba sa bahay namin ngayong weekend, mahal ko? Usisa ni Nara habang nakaupo siya sa kandungan ni Blake. Oo, darating ako. Basta ba ipagluto mo ako ng paborito kong ulam? Alam mo ba kung ano yun? Sagot ng gwapong boyfriend niya. Siyempre alam ko. Chicken adobo, di ba? Buong pagmamahal niyang sagot. Tama ka, mahal. Lagyan mo ng maraming toyo at paminta, ah. Hiling ni Blake. Oo naman. Oh my, nagutom tuloy ako. Umorder tayo ng chicken adobo para sa hapunan ngayong gabi. Sabi ni Nara. Nagka-crave ka ba? Don't tell me buntis ka. Kasual na tanong ng amo niya. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Sagot naman ng dalaga. Kung totoo yun, ako ng pinakamasayang tao sa mundo. Pagbubunyi ni Blake. Tao ng taong magkasintahan, iniisip na hindi ito posible. Kaya gumagamit sila ng protection sa bawat oras na nagsasanib ang kanilang mga katawan. Pagkatapos kumain ng hapunan, ginawa na nila ang karaniwan nilang ginagawa. Kahit kailan ay hindi nababahalang CEO na hindi niya sinasadyang mabuntis ang kasintahan. Matalino at maagap sila, kaya alam nila kung anong dapat nilang gawin. Anyways, kung mangyari man ito, hindi ito magiging problema. Total, pero silang single at nangako si Blake na pakakasalan siya. Mabilis na dumaan ang mga araw. Maya't maya lang ay Sabado. Tulad ng napag-usapan, nagkita ang dalawa sa pangpang kung saan nakadaong ang mga bangka na magdadala sa kanila sa isla. Para makarating sa isla, kailangan nilang sumakay sa ganung uri ng transportasyon. Bagay na hindi sanay sakyan ni Blake. Gayunpaman, nagpakita siya ng tapang sa pagsakay rito. Inay, Itay, andito na si Blake. Sigaw ni Nara. Oh, andito ka na pala. Ikinagagala ko na makilala ka sa wakas. Umupo ka na muna, iho. Kailangan ko kasing bumalik sa kusina. Hindi pa ako tapos magluto. Sabi ni Aling Marsing. Nara, humayo ka at tawagin mo ang iyong itay. Utos ng kanyang inay. Opo, inay, masusunod po. Sang-ayon ng dalaga. Manatili ka lang dito, mahal ko. Susundin ko lang si Itay. Marahil ay nasa baybayin siya at hinintay ang iba pang mangingisda na dumaong para tumulong sa paglagay sa banyera ng kanilang mga huli. Sinabi niya sa kanyang kasintahan. Okay ka lang ba dito? Usisa ni Nara bago ito umalis. Nag-alala baka biglang magsawa ang kanyang fiancé dahil walang amintis ang bahay nila tulad ng malaking TV at malamig na aircon. I'll be fine. I have Inay here with me. Kasual na sagot ni Blake. Sige, dito ka lang, mahal. Babalik naman ako sa lalong madaling panahon kasama ang aking itay. Pangako ni Nara. Huwag ka masyadong mag-alala, mahal ko. I'm excited to meet your itay too. Sagot ng boyfriend niya. Iniwan ni Nara mag-isa si Blake sa bahay nila. Naglakad siya sa may buhangin sa dalampasigan at hinanap ang kanyang itay. Ilang minutong lumipas bago niya ito tuluyang nahanap. Itay, kailangan mo nang umuwi. Hinintay ka na ng boyfriend ko. Bulyaw ng dalaga habang papalapit ito sa kanyang ama. Okay, anak ko. Ngunit kailangan mo maghinda ng ilang sandali.
May mahalaga muna akong sasabihin sa kapwa ko mangingisda. Kapag tapos na ako saka, harapin ko yung kasintahan mo. Paliwanag niya. Salamat, Itay. Mauna na ako kung ganun. Mag-aantay na lang kaming dalawa sa bahay. Mungkahi ng anak niyang dalaga. Sige, Iha. Mag-ingat ka na lang sa pag-uwi. Bili ng kanyang Itay. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang nag-uusap ang fiancé niya at ang kanyang inay. Napagmasdan niya kung gaano siya kasaya sa piling ni Blake. At ito ay ikinatuwa niya. Inay, sunod na lang daw si Itay. Kasalukuyan siyang nasa isang pagpupulong kasamang kanyang kapwa mangingisda sa baybayin. Aniya. Sige, habang hinintay mo ang iyong Itay, bakit hindi mo na kayo kumain ng mga malagkit na ito? Sana ay magustuhan mo ito, Blake. Aking manugang. Ako mismong gumawa niyan. Yaya ni Aling Marsing. I'm sure. I will, Inay. Sagot niya. Umupo ang magkasintahan sa hapagkainan at sinimulang kainin ang inihanda ng kanilang inay para sa kanila. Ipinagtimpla pa niyang mga ito ng black coffee para hindi sila mauhaw. Mainam kasing kasama ng kakaninang kaping barako. Nasarapan si Blake sa kanilang kinain. Nakarami nga ito. Ngayon lang kasi siya nakatikim ng ganung uri ng merienda. Mahal, ang sarap magluto ni Inay. Ikaw ba ganun din? Pabirong tanong nito kay Nara. Wow ha? Hindi pa nga niya natitikman ng chicken adobo ko ay nilalait niya na ako. Sagot niya na, umastang nagtatampo. Eto naman, di na mabiro. Sorry na. I know you're a good cook too, like Aling Marsing. Ay, Inay pala. Sagot ng kasintahan. Apology accepted. Pero kailangan mo akong bilhan ng ice cream mamaya. Utos ni Nara. No problem, mahal. Sana sinabi mo kanina para nakabili na tayo. Mamaya na lang. Paghatid ko sa'yo. Mungkahi ng dalaga. Maya't maya lang ay dumating na si Mang Manolito. Nadatnan niyang magkasintahan na nagbibiruan sa salas kaya't medyo nag-ibang timpla ng mukha nito. Magandang hapon po. Bati ni Blake sa kanya habang kinukuha ang kamay nito upang magmano. Kawaan ka ng Diyos. Mupo ka na, iho. Sabi ng Itay ni Nara na normal ang dating. Nara, anak, asan ang inay mo? Usisa nito sa dalaga. Narito ako sa kusina, hinahanda ko kasi ang hapunan natin. Sabi ni Aling Marsing. Ilang saglit lang ay lumabas na siya upang makapag-usap na sila. Ano na ulit ang pangalan mo, iho? Pag-umpisa ni Mang Manolito. Blake po. Sagot naman ng boyfriend ni Nara. Iho, tatapatin na kita. Hindi naman ako tutol sa relasyon niyo ng anak ko. Hindi ko nasaklaw yon. Nasa hustong edad na siya para magdesisyon para sa sarili niya. Pahayag ng ama ng dalaga. Ang palaisipan lang sa akin ay, ano nagustuhan mo sa kanya? Sa pananaw ko kasi ay, alangan siya sa'yo dahil mahirap lang kami at mayaman kayo. Sir, hindi po kayamanan ng basihan bakit ko minahal ang anak niyo. Minahal ko siya kasi siya'y totoong tao. Ang lahat ng pinapakita niya sa akin ay kung ano siya bilang tao. Sagot ng CEO. Maring malayo pong agwat ng kabuhayan natin. Ngunit dapat niyong malaman na handa kong ipaglaban kung anumang relasyon meron kami ngayon. Sa kahit sinong tao, maging ang mga magulang ko. Ganyan ko po kamahal si Nara. Natigilan saglit si Mang Manolito sa sinagot ng kasintahan ng anak. Doon niya nakita na busilak ang puso at malinis ang hangarin sa kanyang anak. Ngayon at nalaman ko kung gaano kahalaga sa iyong anak ko at kung paano mo siya pagtanggol sa ibang tao. Napanatag ng kalooban ko. Sabi ng ama ni Nara, pumapayag na ako sa relasyon niyo bilang magkasintahan. Sana ito pa rin mo lahat ng pinangako mo sa amin ng kanyang ina. Salamat po. Itay sa malawak niyong pag-unawa. Makakaasa po kayo na magangatawan ko lahat ng sinabi ko ngayon sa harapan niyo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sabi ni Aling Marsing.
Ikinagagalak namin na tanggapin ka bilang bahagi ng aming pamilya. Dagdag pa niya, meron po sana akong munting kahilingan. Sagot ni Blake. Ano yun, Iho? Tanong ni Mang Manolito. Mari ko na po ba kayong tawaging inay at itay? Sabi niya. Natawang mag-asawa sa narinig mula sa kasintahan ng kanilang anak. Oo naman. Sabay nilang sagot kay Blake. Sobrang kagalakan sa puso ni Nara nang marinig niya na tanggap na ng kanyang mga magulang ang boyfriend niyang chinitong CEO. Alam niya na ito nang simula ng maliligayang araw nilang dalawa dahil may basbas na ang relasyon nila mula kay Mang Manolito at Aling Marsing. Are you okay, mahal? Usisa ni Blake nang mapag-isa na silang dalawa. Yes, I am. Medyo na-overwhelmed lang ako sa mga pangyayari. Tugon ni Nara. At least sa wakas ay, nakilala ko na rin ang mga magulang mo. At nalaman na rin nila ang intention ko sa'yo. So no need to worry so much. Oo nga. We now have the blessings of my parents and family. Ako kaya, kailan mo ako ipapakilala sa parents mo? Nabigla si Blake sa tinura ng kasintahan. Paano nga ba niya ipapakilala si Nara sa mga magulang niya if they don't even know she existed? Isa pa, ibang babaeng gusto ng dad niya na mapangasawa niya. Soon, mahal. Palagi kasi silang busy. Anyways, hahanap ako ng magandang tiyempo para may pakilala kita sa kanila. Sigurado ako na magugustuhan kanila. Talaga lang ha? You sounded so confident. Bakit dahil ba sa maganda ako? Pabiro niyang sabi. At matalino pa. Pambobola naman ni Blake. Ay nako, ang galing mo talagang mambilog ng ulo. Lambing ni Nara sa kasintahan. Niyakap ng CEO, lover ang dalawa. Halikan niya na sana ito sa labi nang pigilan siya nito. Ipinaalala na nasa bahay nila sila at wala sa opisina. Mabilis na dumaan ang mga araw. Hindi na malayo ni Blake na nalalapit na ang ipinangako niya sa kanyang dad. Napag-anonsyo niya sa publiko ng engagement nila ni Sofia. Labag man sa kalooban niya na ito ay hindi niya maaring suwayin ng kanyang daddy. Malilintikan siya rito at mawawalan sila ng negosyo. Meaning, he will no longer be a CEO. At a while, matagal na pala siyang namamanga sa dalawang bigo. Ang isa ay tunay niyang mahal. Samantalang pangalawa ay babaeng pilit na ipinapakasal sa kanya ng ama. Hindi na sana malalaman pa ni Nara ang tungkol kay Sofia, subalit sadyang mapaglaro ang tadhana. Naglilinis na ng opisina si Nara at nasa bahagi siya malapit sa conference room kung saan naroon si Sir Blake. Nang marinig niya itong may kausap sa telepono, nabigla siya sa sinabi ng kanyang boss. Oh, Dad. Mangyayari ang gusto nyo. Tuloy ng engagement party namin ni Sofia bukas. I have made the necessary engagements. Sabi niya na medyo masama ang loob. Great, salamat at naliwanagan na rin ang isip mo. We will be there bago magsimula ang engagement party. Sagot ng kanyang daddy. Okay, I will be waiting. Sabihin niyo na lang ako agad regarding the exact time of your arrival. Para magawa ko yung necessary preparations at papusundo ko kayo sa airport. Oo naman, Iho. Sige, Dad. Kailangan ko nang putulin itong tawag. Medyo hapon na. Kailangan ko nang umuwi. Baka di ko na kasi abutan ng mall to check on the engagement ring na pinagawa ko. Paalam nito. Alright anak, see you soon. Bigla na lang tumulo ang mga luha ng kanyang mga mata. Grabe siyang nasaktan sa mga pangyayari. Parang gusto niya nang magpatiwakal ang mga oras na yon. Minabuti na lang niyang lumayo sa lugar na yon. Ayaw niya munang makita man lang o makausap si Sir Blake ng mga sandaling yon. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana. Alis na sana siya nang biglang bumukas ang salamin ng pintuan. Nara? Andito ka pala? Tanong ng CEO. Yes, sir. Kararating ko lang po. Pagsisinungaling niya. Okay. Sagot naman ni Sir Blake. Kabado sa maaring marinig ni Nara.
Pwede na po ba akong maglinis sa loob ng conference room, sir? Usisan nito upang mabasag ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Yes, okay na. Maaari ka nang pumasok. Utos nito kay Nara. Agad naman siyang tumalima para maumpisa niya na ang dapat niyang at gawin. Hakbang na sana ito papasok nang bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin. Nahilo siya at muntika nang matumba at tumamang ulo sa sahig. Salamat na lamang kay Sir Blake na maagap siyang nasalo nito sa kanyang bisig. Nara! Nara! Nag-aalalang tawag nito habang niyuyugyug ang kanyang mga pisngi na noon ay namumutla. Tumawag kayo ng ambulansya. We need to bring her to the hospital. Utos ng CEO sa ilang mga trabahador na naroon pa. Yes, sir. Sagot ng isa sa kanila. Binuhat ni Sir Blake si Nara at dinala niya ito sa loob ng conference room upang ipahiga sa sofa na naroon. Nagtaka ang lahat sa ginawa ng CEO. Maya't maya lang ay dinala na sa hospital si Nara. Kinailangan na kunan siya ng blood test upang malaman ang sanhi ng kanyang pagkahilo. Iniwan muna siya ni Sir Blake kay Athena, isa sa mga tauhan nito. Take care of her. Kung ano man ang kailangang bayaran, itawag mo na lang sa akin. Nagmamadaling bilin nito. Yes, sir. Ako na pong bahala kay Nara. Sagot ng empleyado. Tuluyan nang umalis si Sir Blake. Bakit kaya ganun na lang ang pag-alala ni Sir Blake kay Nara? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Ilang minuto lang ay okay ng kalagayan ni Nara. Pinabalik na lang sila kinabukasan para sa resulta ng blood test. Sinabihan niya si Athena na kaya niya nang mag-isa. Pinagbigyan naman siya agad nito dahil ayaw niya ring maabala. Nang sumunod na gabi ay engagement party na ni Sir Blake, imbitado ang lahat ng empleyado ng opisina. Naroon din si Nara na hindi mawari ang nararamdaman na sakit sa kanyang puso. Pinagtinginan siya ng mga naroroon. Anong ginagawa niya rito eh? Hamak ng janitress lamang siya sa kumpanya. Pangungot niya ng isa sa mga bisita. Tinerve na nandito siya. Nagmumukha tuloy cheap ang party. Dagdag pa ng kasama nito. Girl, wala kang karapatan na makilahok dito sa party. She don't belong here. Sigaw ng sekretary ni Sir Blake. Lingid sa kalaman nila ay narinig ng matalik na kaibigan ni Blake ang mga pinagsasabi nila kay Nara. Agad lumapit ito kay Blake upang isumbong ang kanyang mga nasagap na usapan. Tumayo mula sa kinaupuan si Blake. Lumapit ito sa mikropono at nagsalita. Nang mapansin ni Nara ang kanyang gagawin ay tumakbo na ito palabas ng hallway. Hindi niya tuloy narinig ang mga sumunod na ibinalita ng CEO sa kanyang mga empleyado. Sinabi nito na hindi niya na itutuloy ang engagement niya kay Sofia dahil sa galit. Inatake sa puso si Sir Marcel na ikinamatay nito. Hindi pumasok si Nara ng mga sumunod na araw. Nagtaka si Blake at hinanap niya ito para malaman ang blood test results. Kinukuha niya ito kay Athena. Noon niya nalaman na buntis si Nara at siya ang ama. I can't believe this. Isa na pala akong ama. Bulong ni Blake sa kanyang sarili. Hindi man lang nabanggit ng mahal ko na buntis na pala siya. This explains bakit siya nagka-craving ng mapagkain ng mga nakaraang buwan. I can't push through sa kasal namin ni Sofia. Si Nara ang mahal ko at ama ko ang dinadala niya. Siyang dapat kong makasama habang buhay. Ipinatawag ng CEO si Athena, hoping na masagot niya kung nasan siya ngayon. Miss Athena, alam mo ba kung nasan si Nara sa ngayon? Tanong niya sa kanyang empleyado. Wala pa akong ideya, sir. Ang balita ko po ay pinalay siya ng itay niya nang malaman na buntis siya. Sagot nito. Nalaman na ba ng itay? Sinong ama nang dinadala niya? Ang dinig ko po ay yung boyfriend niya. Boyfriend? May boyfriend si Nara? Nagkunwari si Blake upang malaman niya hanggang sa nang balitang kumalat sa opisina. Opo sir, mayaman daw ito. Bakit kailangang palayasin siya ng tatay niya kung pwede naman na hanapin nila ang kanyang kasintahan at subukan ng sabihan nito na panugutan si Nara? Yun din nga po ang pinagtataka ko. Mukha kasing fake news ang narinig ko. Hindi kaya mas pinili ni Nara ang
magpakalayo sa kanila upang makaiwas ng pagchismisan siya? Maari. Kung sakaling may karagdagang impormasyong masagap ukol sa kanya, pwede mo ba akong sabihan? Oo naman po. Sige, Miss Athena, makakaalis ka na. Utos ni Blake. Napaisip ang binata sa kanyang mga narinig. Ano kayong pwede kong gawin para mahanap siya? I know that she needs me. By her side. How could I help her if I don't know where she is? Duman ang mga araw at buwan na walang balitang narinig si Blake ukol sa kanyang kasintahan. Natatakot naman siyang magtungo sa isla ni Nara. Baka kasi anong gawin ng itay niya sa kanya. Para maibsan ang kanyang pag-alalay, nag-hire siya ng detective. Binigyan niya ito ng open contract that ends only when he finds Nara. Dahil sa detective, napag-alaman niya na nasa Maynila si Nara. Doon na daw niya ipinanganak ang kanyang baby. Nakikitira ito sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang inay. Maganda na sana ang balitang narinig niya, subalit may kulang. Hindi masabi ng kanyang investigador kung saan sa Maynila ang bahay ng kanyang tiyahin. Nara, umiyak ang anak mo, baka nagugutom. Tawag ng kanyang tiyahin. Ay, okay po tita. Tatapusin ko lang po itong niluluto ko saglit. Sagot naman niya. Ano ka bang bata ka? Unahin mo muna yung anak mo. Ako nang bahala dyan. Salamat po tita. Mag-isa na sa buhay ang tiya Lucia niya. Matagal na kasing patay ang tiyo Lito niya at mga pinsan naman niya ay nasa Amerika na lahat. Pinalaki ni Nara mag-isa ang kanyang anak. Iba't ibang racket ang pinasukan niya, magawa lang ito. Dahil sa kanyang iba yung pagtsatsaga at pagsusumikap, sa school year na ito ay pagtatapos na rin sa elementarya ang anak niyang si Zane. Consistent honor student ito, simula ng grade 1 pa lang siya. Mom, can we go to the mall tomorrow? Lambing ni Zane kay Nara habang gumagawa ito ng kanyang assignment. Bakit naman tayo pupunta doon? Tanong naman ni Nara sa anak. Kasi bibilhan mo na ako ng gift ko. Para sa inyo regalo. Dahil ako lang naman po ang representative ng school namin sa Philippine Scripps, Spelling Bee. At promise ko, Mami, magcha-champion ako doon. Wow, anak, I'm so proud of you. Alam ko naman kayang-kaya mong manalo. You're the smartest kid in the whole world. Kasi anak kita. So, Mami, punta na ba tayo ng mall mamaya? Pangungulit ni Zane. Yes, my dear. Ibibili kita ng kahit anong man na gusto mo. Pangako ni Nara sa kanyang anak. Nang hapon na yun ay, dinala niya si Zane sa Mega Mall. Isinama rin nila ang kanilang tiya Lucia. Ginugol nilang buong araw sa pamamasyal. It is not always kasi na nakakalabas sila. Kalimitan ay magkasama si Zane at tiya niya sa bahay. Siya na ngang naghahatid at sumusundo sa bata dahil masyado siyang busy sa kanyang mga trabaho. Alam mo tita, ang laki ng pasasalamat ko na andyan ka lagi para sa amin ni Zane. Pahayag ni Nara sa kanyang tiya Lucia habang kumakain sila sa isang fast food chain sa loob ng mall. Nako, itong pamangkin kong ito, masyadong madrama. Pabirong sagot ng kanyang tita. Sino pa bang magtutulungan kundi tayong magkakapamilya? Isang dugo lang ang nananalaytay sa ating mga ugat. Kaya't hanggat nabubuhay ako ay kasama niyo ako sa hirap man o sa ginhawa. I really love my Lola Lucia. She is always there for me. Sabi ni Zane sa bayakap rito. Kumain na nga tayo. Naging teledrama na itong eksena eh. Patawang sabi ni Nara. Nag-training mabuti si Zane para sa Spelling Bee. Determinado siya talagang maging champion. Gusto niya na maging proud ang mama Nara at Lola Lucia sa kanya. Dumating ng araw ng kompetisyon, nag-leave muna sa trabaho si Nara para masama ng kanyang anak. Lingid sa kalaman nila, isang sorpresang naghihintay. Good morning everyone. Welcome to Philippine Scripps Spelling Bee Elementary Edition. National level. Bati ng dalawang MCs ng programa. Alam mo bakit? Nakita ko to sa backstage ang mga contestants natin. They all look so serious. Wika ni Jong. Tama ka naman dyan. Isipin mo lang ang prize ng champion na nagkakalaga ng 1 milyon ay syempre gagawin mong lahat para manalo.
Agree ako dyan, Kat. Hindi lang yan. Sadya atang napaka-generous ng ating main sponsor. Sagot ni Jong. Bakit mo naman nasabi yan, Jong? Usisa ni Kat. Imagine mo, they're even giving the school where the child studies a computer package with worth 15 million pesos. Wow, talagang ang bonggang sponsor na yan. Siguro it's but proper na pasalamatan natin sila. Yes, Kat. In behalf of the Philippine Association of Spellers, we would like to thank Quantum Tech, especially to its owner Sir Blake Matras. Nagulat si Nara sa kanyang narinig. Tama ba na kumpanya ng daddy ni Zain ang main sponsor ng Spelling Bee? Tanong niya sa kanyang sarili. Ibig sabihin nun, nasa venue si Blake upang mag-award ng championship trophy at ang cash prize nito. Dagdag pa niya. Nagsimula ng paligsahan. Makarang ilang minuto ay natapos ang round 1. Pasok si Zain sa next round. Maraming contestants na agad na na-eliminate. Out of 128 ay 100 na ang naiwan. Nalagpasan naman ni Zain ang round 2. 83 contestants na lang ang natira. Naspell ni Zain ng tamang 10 English words sa round 1 at 5 naman sa round 2. Ang round 3 ang magdetermina sa top 3 na siya namang maglalaban-laban para sa championship round. Likas na genius ang anak ni Nara at Blake. Siyang unang nakausad sa championship round. Naiwan ng 3 pang contestants para sa tiebreaker questions. Nag-break muna si Zain para makapagpahinga. Ang galing mo naman, Zain. Bati ng isa sa kanyang katunggaling babae. Thanks. Ikaw din na. You wouldn't get this far if you're not good. Sagot niya. By the way, my name is Leia. Pagpapakilala nito, sabay abot ng kamay. Nice meeting you, Leia. Sabi ni Zain habang kinakamayan niya ito. What school are you representing pala? Usisa ng anak ni Nara. My school's name is the East Asia Academy. How about you? I'm representing the Philippine International School of Makati. Sagot naman ni Zain. Oh, ngayon ko lang narinig ang school na yan, pero I am sure magagaling ang mga students dyan, tulad mo. Napangiti na lang si Zain sa sinabi ni Leia. Napansin niya kasi na her eyes are twinkling with excitement habang malagkit na nakatidig ang mga mata nito sa kanya. Calling Zain Santos, please come back to the stage for the start of the championship round. Balita ng Master of Ceremony para sa Spelling Bee. Well, kailangan ko nang umalis. Nice meeting you. Paalam ni Zain kay Leia. Good luck, wika ni Leia. Umakyat na si Zain sa maliit na hagdan sa likuran ng stage patungo sa 3 upuan. Siyang inutusan ng MC na sa pangatlong upuan siya umaupo kasi siyang unang nag-qualify sa round na yon. Kasalukuyang nanonood ng TV monitor sa kanyang dressing room si Blake nang marinig niyang isang pamilyar na apelyado. Teka, di ba si Naray Santos? Saka yung bata. He looks just like me when I was his age. Gulat na bulong ng CEO sa kanyang sarili. Baari kayang anak ko isa sa mga contestants na nakapasok sa championship round? Pahayag pa niya. If anak kong ang kalahok na yan, I cannot admit na ako ang dad niya. Otherwise, maaari siyang madisqualify. Sayang naman ang kanyang pinaghirapan. Pinili na lamang ni Blake na manahimik. Nanood na lang siya. Contestant number 3, Zain Santos. Will you please approach the microphone? Utos ng host. Zain. Your word is centennial. Spell the word centennial. Maaari niyo po bang gamitin siya sa pangungusap? Today marks the centennial anniversary of Our Lady of Good Voyage of Antipolo. Anong part of speech po ba yung word? Ito ay ginagamit sa pangalan para ipahiwatig kung ilang taon nang nakaraan. Centennial. C-E-N-T-E-N-N-I-A-L. Centennial. Sagot ni Zain. You're correct. Nagpalakpakan ng mga manonood sa tuwa. Lahat sila ay humanga sa kanyang angking galing sa spelling. Sa di kalayuan ay panay ang dasal ng kanyang mommy Nara. Habang sa loob ng dressing room ay
Nakapikit na, humiling sa may kapal ang kanyang Daddy Blake na sana'y malagpasan niyang lahat ng mga mahirap na salita. Natapos ang 5 words, nakakuha ng 4 na puntos si Zane at ang unang kalahok. Ang pangalawang contestant ay may 3 puntos lamang. Ladies and gentlemen, sino man ka na contestant number 3 at wanang makasagot sa huling spelling word, ang siyang tatanghaling champion ng spelling bee. Paliwanag ni Miss Kat. Nakaka-nervous naman, Kat, sabi naman ni Jong. Ang nauna ay si contestant number 1. Si Zane na dinala sa isang isolation room upang di niya marinig ang sagot ng kanyang katunggali. Matapos ang ilang minuto, napansin ni Zane na naghiyawan ng mga tao. Inakala nila na nanalo ang contestant number 1. Gumana ang kanyang pakaramdam nang tawagin siya ng stage director. Contestant number 3, kumusta ka na? Usisa ng isa sa mga judges. Okay lang naman po ako, sagot niya rito. Bago ko ibigay ang word na spell mo, maari ko bang tanungin, kanin mo inaalayang yung victory? Siyempre kay Mami Nara ko po. I love her so much. This is for you, Mom, sigaw niya. Kay Lola Lucia din po. She also took good care when my mom is not around, sabi pa niya. Natuwang magtita sa narinig. Naiyak si Nara. Nakikita niya na kasi ngayon ang resulta ng pagmamahal na inalay niya sa kanyang anak. Okay, if you're ready, simulan na natin, sabi ng judge. Alright po. Sang-ayon naman ni Zane. Contestant number 3. Spell the word anti-dice establishmentarianism. Mari ko po bang malaman ang meaning ng salita? It means opposition to the separation of church and state. Mari niyo po ba siyang gamitin sa pangungusap? Ang debate topic sa school kung saan nanalo ang grade 8 ay tungkol sa anti-dice establishmentarianism. Anti-dice establishmentarianism. ANTIDICE-establishmentarianism. Sagot ni Zane. You're correct, deklara ng judge. Congratulations, ikaw ang tinanghal na kampiyon sa taong ito. Nagsigawan ng mga manunood. Hindi magkamay si Blake at si Nara sa tuwa. Nang awarding prizes ay doon na nagkita ang dating magkasintahan. The two pretended not to know each other, ngunit pagkatapos ng showay, agad na nilapitan ni Blake si Nara. Nara, bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak pala tayo? Why should I do that? Hindi ba't ang gusto ng mga magulang mo para sa iyo ay si Sofia? Silang may gusto sa kanya, not me. You're the one that I love. Oh, come on, Blake. Dinig na dinig ko sa phone conversation niyo ng dad mo na okay naman sa iyo na makasal ka sa kanya. Hindi totoo yan. Sinabi ko lang yun para di siya magalit sa akin. Duwag ka pala, duwag. Narinig ni Zane na sumigaw ang kanyang mami. Kaya't lumapit ito. Anong ginagawa mo kay mami? Tanong niya. Anak, I'm your long lost dad. Sagot naman ng CEO. I don't believe you. Mami Nara said na patay ng dad ko. Bigla na lang nanlumo si Blake sa narinig. Believe me, son. Ako ang dad mo. Hindi ako patay. Your mom lied to you. Totoo ba yung sinasabi niya, mami? Usisa niya kay Nara. Yes, anak. Siya ang dad mo. Why did you lie to me? Pagmamakto ni Zane. I'm sorry, anak, if I did. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Lumapit si Zane kay Blake at niyakap ito. Please come home with us. Ayaw ko na kasing makitang nalulungkot si mami. Hiling nito. Sure, anak. Junay, kung okay lang kay Mami Nara mo. Dinala ni Blake ang kanyang mag-ina kasama si Tita Lucia sa kanilang mansyon na ngayon ay pagmamayari niya na pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ngayon si Zane ay nasa high school na at si Nara naman ay katuwang niya na sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Mom, I wish you and Dad
would get married soon. It's about time na matupad nyo ng dalawang matagal nyo nang pinapangarap. Mungkay ni Zane. Yes, anak. We have made plans for our wedding already. Sagot naman ni Blake habang yakap niya si Nara sa harapan ng kanyang anak. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Sandra Navarro. Ang sabi niya ay, "Good day everyone. Ito ang storya na nagpatotoo na ang buhay tulad ng isang gulong. Minsan nasa baba, minsan naman nasa itaas. Kaya sa lahat ng taong mayaman ka man o mahirap, dapat pantay-pantay." Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.